Magandang araw po sa inyo lahat. At welcome po dito sa ating palatuntunang Christ is the answer. Si Kristo ang katugunan. Ano man ang ating mga pinagdadaanan dito sa mga nagdaang araw, nagdaang linggo, maring dumadanas tayo ng pagsubok sa ating buhay, pangpamilya, pangpinansyal, o pangkalusugan. Ano man po ang ating pinagdadaanan. Sa lahat po ng yan, ang ating katugunan lamang ay ang Panginoong Hesus. Siya lamang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya inaanyayahan ko po kayo na ngayong hapon ay ilagak natin ang ating pananampalataya at ang ating buong buhay sa Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya. Kaya niya po at meron siyang takdang paraan at panahon upang tugunin ang lahat ng ating mga pangangailangan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa araw na ito na ang iyong mga salita ay amin kung pagbubulay-bulayan at ngayon pong araw na ito, Panginoon, hinihingi namin ang pagkasi ng iyong Espiritu Santo sa bawat isang buhay na naaabot ng tinig na ito. Hipuin mo kami, pagpalain mo kami at maranasan namin ang kasapatan mo, ang kalapatan mo at ang katapatan mo, Panginoon. Salamat po, pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon pong umaga ay magkakaroon ho tayo ng isang magandang pag-aaral patungkol sa kung papaanong ang buhay nating mga mananampalataya ay magiging mabunga at epektibo, magiging matatag bilang isang individual na mananampalataya at bilang bahagi ng isang sambahayan at ng iglesia. Alam po ninyo, ang isang tao daw ay binibigyang kahulugan ng kanyang pagtatalaga. A person is defined by his commitment. At yung mga pagtatalaga na hindi pwedeng ikompromiso, mga non-negotiable, upang tayo po ay maging epektibo sa ating pamumuhay, sa ating paglilingkod, at upang tayo po ay maging mabisa ang ating mga gagawin sa ating mga pang-araw-araw na ginagawa sa loob ng sambahayan, sa loob ng iglesia, at sa loob ng gawain ng Panginoon. Ang mga pagtatalaga po na ito ay hindi mga pamantayan. Kung hindi sa bawat isa po para sa atin, ay meron pong itinatakda ang Panginoon at inaasahan. Actually, ang isang Kristiyano po na lubos na nakatalaga ang buhay niya sa Panginoon ay hindi magkakaroon ng suliranin na magtalaga ng kanyang buhay sa paglilingkod at ng buhay para sa kanyang sambahayan o anumang gawain na maaaring siya ay angkop o bahagi. Sa Biblia po ay binanggit ng 6 na beses ang mga salitang pagsumikapan natin or make every effort. Gawin natin ang lahat ng makakaya natin upang mapagsumikapan. Yun po ang mga salita na makikita natin sa 6 na beses na binanggit ang mga salitang ito sa iba't ibang mga talata. Naniniwala po ako na ang bawat isa sa mga talatang ito ay humihingi sa bawat mananampalataya ng personal nating pagtatalaga o pangako upang ikabuhay natin ang ating pagtatalaga sa Panginoon. Marami ko kasi na nagsasabing, ako gawa ako niyan. Ako nakatalaga ako dyan. Pero marami din ang sasalita lang. Nabibigo pag dumarating na yung panahon na kailangan nilang ikabuhay ang mga pagtatalagang ito. Upang tayo po ay maging epektibo at mabunga bilang pinuno, bilang Kristiyano, bilang mananampalataya. Ito pong 6 na mga bagay na ito na sinasabi ng banal na kasulatan na ating pagsumikapan ay naniniwala po ako na kung tayo po ay magkakaroon ng matama na pagtatalaga upang sundin ang lahat ng bagay na ito ay magiging mabunga ang ating mga buhay. Okay, sige po, simulan na natin. Unang-una, kailangan nating pagsumikapan na mabuhay upang panatili ang ating integridad.
Ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 14, I make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with God. Pagsumikapan daw natin na gawin ang lahat ng ating makakaya upang tayo ay maging walang bahid, maging malinis, at mayroong kapayapaan sa Panginoon. Ang ibig sabihin, sikapin natin na mabuhay na mayroong integridad. Yun pong salitang integridad, isa pong mathematical na salita yon. Galing po yun sa salitang integer. Ang ibig sabihin ay buo. Kaya pag sinabing ang isang tao ay isang tao na mayroong integridad, ang ibig sabihin, ang kanyang buhay sa loob at ang kanyang buhay sa labas ay iisa at pareho. Nangangahulugan yun na hindi naman sinasabi ng Biblia na kailangan nating maging sakdal or maging perpekto upang maging epektibo, kung hindi nangangailangan tayo na maging transparent bilang saksi o buo na nakikita kung ano yung ating sinasabi at ating ginagawa ay nagkakahalintulad. Yun po ang ibig sabihin ng salitang integridad. Nakasakay na po ba kayo sa isang kotse na mayroong madilim na tint, yung tinted yung windows? Ang mapapansin niyo po, habang nagda-dark o dumidilim yung tint, nakikita ng tao sa loob yung nasa labas, pero hindi nakikita nung nasa labas yung tao sa loob. Hindi po ganun ang transparency. Ang ibig pong sabihin ng transparency ay ito, kita kita, kita mo ko. Meron pong isang tribo dito sa Africa na kapag sila po ay nagbabatean ng hi at hello, ang kanila pong mga salitang sinasabi ay nangangahulugang nakita kita. Ang masasabihin ng isang tao na nagsasabing hi, o yung tao naman nasasagot ng hello ay magsasabing nakita ako. Yun po ang ibig sabihin. Sa loob at labas natin ay wala tayong itinatago. Nangangahulugan na tayo po ay mayroong pagkakilala sa ating kalakasan, maging sa ating mga kahinaan. At ang sabi po ng banal na kasulatan sa Proverbs chapter 28 verse 13 ay the one who confesses and renounces out his sins shall find mercy. Ang ibig sabihin, dapat ang bawat isa sa atin ay mayroong sapat na integridad upang makita ang ating kalakasan at upang makilala ang ating mga kahinaan. Ang tao po na mayroong integridad ay hindi magyayabang at hindi niya sasabihin sa kanyang confidence at ipagyayabang ang kanyang mga kakayahan. At kung hindi kikilalanin niya na dito sa bagay na ito ay marunong ako, pero dito sa mga bagay na ito ay mahina ako. Hindi po know it all ang attitude. Sapagkat yun pong tao na know it all ay mas dangerous dun sa tao na walang alam. Kasi magdudunong-dunungan lang yun. At karaniwan ang gagawin nun, kung hindi kanyang sarili lang, ay mali. Kaya kailangan natin na maging tao na mayroong integridad. Isa pa, ang ibig sabihin ng mayroong integridad ay isang tao na kahit na nasan siya at sino man ang kanyang kasama o kaharap, may nagmamasid man o wala, ay pipiliin niya pa rin na gawin kung ano yung tama. Yan po ang kailangan ng mga Kristiyano ngayon. Hindi kailangan may nakakakita. Actually, kung titignan po natin, ang isa sa mga katangian ng ating Diyos ay siya po ay all-knowing at all-present. Maging yung haka ng ating isipan at ng ating puso ay nakikita ng Panginoon. Yan po ang sabi ng Biblia. Nangangahulugan na kahit na walang taong naroon at nag-iisa tayo nang tayo ay gumawa ng isang bagay na mali, nakita at narinig ng Panginoon ang ating mga ginawa, ang ating inisip, ang ating sinabi. Yun po ang ibig sabihin ng integridad. Buo ang pagkatao sa loob at labas, pareho pa rin. Ikalawa po na bagay na dapat nating pagsumikapan. Kailangan nating magsumikap na patawarin yung mga tao na nakasakit sa atin.
Ang sabi po dito sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verses 14 hanggang 15 ay ito. Gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang mabuhay ng merong kapayapaan kasama ang lahat ng tao at upang mabuhay ng may kabanalan dahil kung walang kabanalan ay walang makakakita sa Diyos. Okay, so yan po ang sinasabi na ang ugat ng lahat ng karumihan ay yung kapaitan at ang sabi tayo po ay mabuhay ng merong kabanalan at merong kapayapaan sa lahat ng tao. Natural po na masaktan tayo. Walang pinipili yung nasusugatan ka sa edad, sa kasarian, o sa estado. Ang katotohanan po niyan, mentras nagiging mataas ang iyong kalagayan at ikaw ay nasa pamunuan o nandun sa pangunguna, alam nyo, yan yung madaling tamaan ng araw. No? Yung mga nauna, yung nandoon sa harapan. At minsan, nandoon yung risk na tayo po ay masaktan. Merong sinabi ang ibang tao, sinadyaman o hindi, tayo po ay nasasaktan, nasusugatan. At yan po ang pinakamalaking problema ng mga Kristiyano ngayon, no? Na tayo ay sugatan, duguan, at marami sa atin ang hindi nalalaman o hindi inaamin ang mga bagay na yon. Alam po ninyo, kailangan natin lumapit sa Panginoon at aminin ang mga tunay nating kalagayan. Kung tayo po ay nasaktan, lumapit tayo. At sabihin natin sa Panginoon na nasaktan tayo. Dahil the moment na hindi po magkaroon ng acceptance or admission, yun pong inacceptance o yung non-admission ay magbubunga sa ating mga puso ng ugat ng kapaitan. Yan po ang sabi ng Biblia sa binasa natin sa Hebrews. At yun pong bitterness na yun ang nagiging ugat ng lahat ng kasalanan. Kaya minsan merong tao magagalitin, palaaway, madaldal, mapanlait. Yun po ay dahilan sa mapait ang kanyang puso. Ano man bagay na hindi tayo magkakaroon ng pagtanggap, sino man bagay, tao na ating hindi matanggap, magiging bitter tayo. The first step into freedom is admission. So lumapit tayo sa Panginoon at aminin ang ating mga kasalanan. Nasaktan tayo eh. Lumapit tayo sa Panginoon at aminin natin, Panginoon, masakit. Hindi ko nagustuhan yung pinakita niya sa akin, yung sinabi niya sa akin, hanggat maliit pa yung ating nararamdaman na galit o sugat, doon pa lang sa estado ng pagkairita, ilapit na natin sa Panginoon. Kasi halimaw yun eh. Pag lumalaki, dumarating yung punto na tayo na ang kinokontrol ng pagkagalit na yon at sugat at hindi na natin siya makontrol. Ang sabi po ng aklat ng Genesis, ang sabi ng Diyos kay Cain, narito ang kasalanan ay kumakatok sa pintuan ng iyong puso. It wants to have you. Gusto niyang kontrolin ka. But you must control it. Yan ang sabi ng Panginoon. So hanggat maliit, yung mga sugat na meron tayo, minsan kahit gaano katagal na panahon, hindi naman gumagaling eh. Nandoon pa rin, humahapdi, sumasakit. Alam po ninyo, time does not heal a wounded heart. Only God can heal. Si Jesus lang ang siyang nagpapagaling. Ang sabi ng Biblia, dinala niya sa krus ang lahat ng ating mga sakit at karamdaman, kasama yung emotional doon. At sa kanyang mga latay, tayo po ay pinagaling niya. Lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid. Ang Diyos po ay nagpapagaling. Ang Diyos po ay nagpapalaya. Masarap yung matutulog ka sa gabi, wala kang kagalit, wala kang kaaway. No, pag meron kang kaaway, pag meron kang kagalit, may nakasakit sa iyo na hindi mo man lang maamin na nasaktan ka, napakahirap nun, hindi ka makainom ng kape. Nakikita mo sa puwitan ng basa yung pagmumukha ng tao na yun. Hindi ka man lang makakain, no? Puro tagyawat. Dahil di ka makatulog eh. Pero kapag ka pinatawad mo yun, ang unang-unang tao na pinalaya mo at nangangailangan ng kagalingan mula sa sugat ng kapaitan ay makakaranas ng kagalingan na yon at yun ikaw. Lumapit tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, sikapin natin na mabuhay na may kapayapaan kasama ang lahat ng tao. Number 3, pangatlong bagay na ating pagsisumikapan ay magkaroon tayo ng pagsusumikap upang magpahinga at magtiwala sa Panginoon.
Ang sabi po dito sa banal na kasulatan sa Hebrews chapter 4 verse 10 hanggang 11. Anyone who enters God's rest also rests from their works, just as God did from him. Let us therefore make every effort to enter God's rest. Lumapit daw tayo sa Panginoon at pumasok sa kanyang kapahingahan. Naranasan niyo ba bang gumawa maghapon hanggang sa ang inyong mga katawan ay mapagal ng lubusan at wala nang ninanasa yung inyong sarili kung hindi makahiga doon sa inyong higaan? Actually, kapag pagod na pagod tayo, hindi na nga natin namamalayan yung damit na ginamit natin doon sa ating paggawa ay yun din ang gamit na ginamit natin, suot natin habang natutulog. May mga eskwela na kung ano yung kanilang pinamasok, yun na rin ang pinantulog. Hanggang kinabukasan ng umaga, papasok na ulit. Hindi na naghubad, hindi na nagbihis, hindi na nga naligo sa pagod. Mga kapatid, sa sobrang pagod, alam po ninyo ang Panginoon nag-aanyaya. Ang sabi niya po, hali kayo, lumapit kayo sa akin, lahat kayong nabibigatan lubha at napapagal, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. You shall find rest unto your soul. Yun po ang kailangan nating matutunan. Yung relax na puso, yung panatag. Alam po ninyo, ang isang tupa, kaya ang sabi ng Psalm chapter 23, ay pinapangunahan dun sa tabi ng batis, pinapakain sa berdeng pastulan. Yun po kasing busog na tupa, panatag, walang pangamba, walang danger, yun po ay relax. At yun pong relax, yun yung lumalago, dumadami. No, hindi po, pag ang tupa, stress, hindi manganganak yun. Kaya ang unang-unang ginagawa ng tupa doon is to find an atmosphere na relax. At yun yung paanyaya ng Panginoon, hali kayo, lumapit kayo sa akin. So, nagkakaroon lang tayo ng kapahingahan kapag kaunang-unang kinilala natin na ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng nangyayari sa ating buhay. Ang isa po sa pinakamahirap aminin ng isang tao ay yung salitang hindi ko kaya. Mga kapatid, hindi po natin kaya. Kailangan po nating magtiwala sa Panginoon. Lumapit sa Kanya at kilalanin na Siya lang ang may kontrol, Siya lang ang may kakayahan, Siya lang ang kasagutan sa lahat ng ating mga pangangailangan. At kapag nakilala po natin ito, ay maiintindihan natin na ang Diyos ang siyang pinagmumulan ng paglago, ng kapayapaan, at ang ating lamang ganapin ay maging tapat sa pagtitiwala sa ating Panginoon. Let go and let God. Okay, paano tayo magtitiwala sa Panginoon? No? At hindi pumapayag, hindi natin papayagan na yung stress ay magkakaroon ng pamamayani laban sa atin. Unang-una, kilalanin na ang Diyos ang siyang may control. Number 2, we have to learn to pray more. Manalangin. Instead na tayo ay nagsasalita sa Panginoon kung ano yung problema, minsan ganun. Pakinggan natin yung ating mga sarili. Ano yung lumalabas sa ating mga bibig, diba? Minsan sinasabi natin, pambihirang buhay ito. Naku po, na naman, yung mga salitang ganyan, minsan, those words are binding us into our situations. We have to pray the prayer, the promise, and not pray the problem. Kailangan pag tayo po ay bumigkas ng anumang suliranin, dapat ang dulo nun yung pangako. Panginoon, masama po yung nararamdaman ko sa aking katawan. Pero ang pangako mo po, pagagalingin mo ko. Doon nagmumula ang kapayapaan. Pinangungunahan sa berdeng pastulan, mayroong kapayapaan. Sa tabi ng tahimik na batis, there is peace. The Lord is a God of peace. Alam niyo po yung salitang peace, nanggaling siya sa salita ng ibig sabihin ay shalom. Ang ibig sabihin, nothing missing, nothing broken. Puno, buo, yun ang ibig sabihin. Kaya panatag puno at buo. At ang pangako ng ng Panginoon, ang mga pangako niya sa atin, ay kanyang gaganapin sapagkat ang Diyos natin ay tapat.
Huwag po natin kakalimutan. Kailangan nating maintindihan that God is in control. Number 3, kasama dun, subpoint 3. God is in control. Learn to pray more. Number 3, laugh. Tumawa tayo. Alam po ninyo, laughter is a medicine. A merry heart does good like a medicine. Yan po ang sabi ng Biblia. Ang isang masayahing puso ay katulad daw ng isang gamot. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya kailangan nating matutunan na maging masaya ang ating mga puso. Magtiwala tayo sa Panginoon. Bibigyan tayo ng Diyos ng kagalakan. Alam po ninyo, magkaiba yung happiness at yung joy. Yung happiness, nakatalis doon sa paligid kung ano yung sitwasyon natin. No, masaya ka kasi nakakain ka ng pizza kagabi. Pero nainis ka pag gising mo ng umaga dahil walang tulo yung gripo. No, masaya ka kasi na kausap mo yung syuta mo kagabi. Pero nainis ka kasi napagalitan ka ng nanay mo. Depende sa kung ano yung nangyayari sa paligid. Pero ang sabi ng Biblia, joy ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Hindi ito nakatali doon sa nangyayari sa paligid. Nakatali ito doon sa kung sino ang nasa ating puso. At kung ang Panginoon ang siyang naghahari sa ating mga puso, ang kagalakan ay wawagayway natin sa kabila ng mga pangyayaring ito. Meron ka paling kasiyahan. Number 4, paano natin, ano ang ikaapat na bagay na dapat natin pagsumikapan? Sikapin natin na maging encourager. Okay? Magpalakas ng isang kaluluwa to build up, yun po ang ibig sabihin ng encourage. No? Ipatatagin, itayo natin. Yun po ang sabi ng Biblia dito po sa aklat ng Romans chapter 4 verse 19. Make every effort to do what leads to peace and to mutual edification. Gawin natin ang lahat ng makakaya patungo doon sa kapayapaan ng pagsasama at sa ikatatatag ng bawat isa. So, ang ibig sabihin ng edification, ulitin ko, ng encouragement, edification, is to build up, patatagin. No? Bilang mananampalataya, isa po sa mga responsibilidad natin is to encourage. Meron pong ministry ng encouragement na tinutukoy yung Biblia. Yung bang ang salita mo makakasumpong ng kalakasan yung makakarinig. Makakasumpong yung nanlulupaypay ng panibagong lakas. Yung nanghihina makakasumpong ng pagpapatuloy. Yun po, may ministry ganun. At yun po yung kailangan natin sa iglesia, lalo na sa panahon ngayon ng pandemya. Napakarami ng negative news. Alam po ninyo, ang tao ay dadaan sa 3 krisis sa panahon na ito ng pandemya. Una, yung physical or health crisis. Sa buong mundo po, meron na pong 5 milyon na mahigit na nagkasakit. Dito lang sa atin, paakyat na tayo ng 400,000. Meron na pong mga 30,000 mahigit ang namatay. Sa buong mundo po, mahigit ng 1 milyon. Health crisis. Marating yung punto, hindi natin nakikita yung kalaban natin. Hindi natin alam kung sino yung nakasalamuhan natin na merong COVID. Lahat tayo natatakot. Ikalawa, ang haharapin natin ay financial crisis, material. Kasi 8 milyong Pilipino ang nawalan ng trabaho. At karamihan hindi na babalik yung trabaho na yun. Marami sa atin ang nagugutom. Marami sa atin na nangangailangan. Magbukas kayo ng Facebook, kung makikita nyo, puro patungkol sa SAF. No? Puro reklamo doon sa gobyerno, nag-iintay sa SAF, gutom na kami, yan ang kanilang sigaw. Pinapahirapan nyo ang mga tao, ayaw nyo ibigay, puro ganun. Bakit? Maraming walang pera. Yun po ang totoo. Ikatlo na krisis na dadaanan natin. Una, health. Ikalawa, financial. Ikatlo, emotional. Marami pong madidepress. Yan po ang totoo. At yun pong depression, yung emotional health, yung mental health, yan ang kailangan nating ingatan. Mga kapatid, kailangan po nating maranasan ang katotohanan na ang bawat isa sa atin ay maging encourager. No? Doon sa, nung bata pa ako, mayroong isang cartoon character, si Gulliver. At mayroong isang character doon na tagalilipot, yung maliit na tao na nandun. Wala siyang ibang dialogue kung hindi, "We'll never make it." No?
Bawat palabas ng cartoons na yon, ang salita niya lang is, will never make it. Laging siya yung negatibo. Meron na ba kayo nakausap na ganon? Na kahit ano yung ganda nung nararamdaman nyo, pag narinig nyo itong taong to, no? Matetepo ka kaagad. Minsan, di natin kailangan yung mga ganon. Don't entertain those discouraging words, those discouraging thoughts. Dwell in the Word of God and be encouraged. Find life and find encouragement in God's Word. Okay, kaya po natin yan. Nais kong sabihin sa inyo, kaya mo yan. At lagi nating sabihin sa mga tao, yung encouraging words, praise people. Yan ang kailangan natin eh. No? Banggitin natin yung mga magaganda, yung mga bagay na nagpapalakas. Focus on what people are doing. Focus on the positive things, including yung potential ng isang tao sa paglago. Ng mga magulang, yung ating mga anak, puro negative nakikita natin, puro pangit. Banggitin naman natin yung positibo. Mas marami po silang ginagawang positibo kaysa sa negatibo. No? Banggitin natin. Tayo po bilang mga tao, halo-halo ang ating mga nararanasan. Pero kapag ka laging napapansin sa iyo ay yung maganda, kakaroon ka ng magandang pananaw sa buhay, magandang nararamdaman, at bandang huli, magiging positibo ang takbo ng buhay mo. Okay, minsan meron tayong mga ini-expect sa mga tao, hindi naman nangyayari. At yun na nakaka-discourage sa atin minsan, kaya nagsasalita tayo ng negatibo. Control your tongue. Yan po sabi ng James. He controls his tongue, controls his life. Para daw yung timon ng isang barko. Napakaliit na bahagi ng barko, pero kinokontrol yung buong barko. Kaya kapag nakontrol natin, no, pagka magsasalita ka na ng masakit, no, pigilin mo. Ikaw talaga, gano'n. Makikita nyo, no, pag nagsimula tayong magsalita at magbigkas sa mga tao ng mga positibong bagay, yung lahat ng mga positibong bagay na yon mangyayari din sa atin. Okay. Napakahalaga po na tayo po ay makinig. Ito po ay importante. Pakinggan natin yung mga tao. Minsan kasi nagiging madalita sa atin na mag-judge. No? Kaya ito ganito. Pasaway talaga yan. Matigas talaga ulo niyan. Pero ang totoo, hindi natin naiintindihan bakit siya nagiging ganon. Ako po kasi naniniwala ako, walang tao na gustong maging pabigat, na gustong maging pasaway. May ugat yun. Parang puno yan. No? Nakikita lang natin yung bunga. No? Minsan natatakpan ng mga dahon. Pag humangin, nakikita natin lumalabas yung bunga. Pero yung mga bunga na yun, nakakabit sa sanga. Ano? Yung sanga, mayroong puno. At yung puno, may ugat. Alamin natin yung dahilan. Bakit? Baka naman siya'y puno ng sugat, puno ng discouragement. Kailangan niya ay yung mag-encourage sa kanya. Okay, be an encourager. Makinig. He who listens controls. Tandaan niyo po yun. No? Siya na nakikinig ay pakikinggan din at susundin. He who listens controls. Yan ang kulang sa mga Kristiyano ngayon. Marami sa atin, hindi naman talaga nakikinig. Eh. Kaya tayo nakikinig, gusto natin sumabat. Pero walang nakikinig para umunawa. Ang kailangan natin yung makikinig para umunawa. Marami pong mga Kristiyano ngayon ay pag narinig mo, yung pag-asa mo papatayin. Meron kang magandang nararamdaman, magandang gustong mangyari, pero bubuhusan nila yun ng malamig na tubig. Yung enthusiasm, yung hope, yung encouragement natin, papatayin nila. Huwag po ganon. No? Be an encourager. Okay, number 5. Dalawa na lang po. Ang sabi ng Biblia, pag sumikapan nating maging kasangkapan ng kapayapaan. Yan po ang sabi dito sa Ephesians chapter 4 verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Pag sumikapan daw natin na maingatan yung pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Maging peacemaker. Okay. Bawat isa po sa atin tungkulin ito. Ang sabi po ni Pedro, you are a royal priesthood. Yan po ang sabi ng aklat ng Pedro. Yung po salitang priesthood, nanggaling po yun sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay pontifex. Pontifex. Nakita niyo yung Pope, mayroon siyang suot na sombrero, no?
At ang tawag sa kanya ay pontiff. Ang ibig itong sabihin ng pontifex ay bridge builder. Tagapagtayo ng tulay, hindi tagasunog ng tulay. Marami sa atin, we have built bridges, but we have burned more bridges than we built. Okay? Kailangan po, yung ating winasak na tulay, itayo natin ng mahabang lamesa na pagsasaluhan ng lahat. Yan po ang kailangan. Gawin ang lahat upang tayo po ay makapag-ingat ng bigkis ng pagkakaisa ng Espiritu sa bigkis ng pananampalataya. Okay. So, maging dahilan ng pagkakasundo. Yun po ang ibig sabihin. Kung tayo po ay may sasabihin, huwag na tayong maggatong dun sa mga nagagalit na, gagatungan pa natin yung galit nila. Hoy, alam mo ba, hindi lang yan ang sinabi ni ganito. Ito pa sinabi niya sa'yo. Minsan ganun eh. Mga gatong kakainis, ang sarap sigaan. Di ba? Pero kailangan maging mapayapa eh. No? Alam niyo, merong mga nakausap ako na mga maraming comment sa mga pastor nila. At kapag ako nakakausap nila, ayoko makakarinig ng mga comment, lalo na laban sa pastor. Alam po ninyo, sinasabi ko doon sa tao na yon, hindi ako nagkumikibo at hindi ako nagsasalita ng anumang paggatong. Hindi ko rin siya sinosopla, hindi ko rin siya pinapahiya. Ang sabi ko lang sa kanya, ganun po ba? Haliho kayo, manalangin tayo, ipanalangin natin si pastor. And that will be the end ng kanyang mga paggatong. Hali kayo, manalangin tayo. Yun po ang katapusan nun. No? Pero kung ikaw, gatong ka ng gatong, lalong lalaki yung liyab ng apoy. Yun po yun. Maging kasangkapan ng kapayapaan. Bridge builder. Bridge builder. Ang ibig pong sabihin nito, hindi tayo makikisama sa anumang chismis o sa anumang mga bagay na narinig natin na wala namang pruweba laban sa ibang tao. Alam po ninyo, ako mas gusto ko yung kinakausap ko ng diretso yung tao eh. Na kami lang dalawa. Yun po yun. Yun po yung kailangan. At ano man sasabihin ko, hindi ako confrontative na magre-retaliate siya pabalik. Hindi po. No? Kung meron man, nananalangin muna ako dun sa pagkakataon na ibigay ng Diyos para siya'y makausap. Kalawa, nananalangin ako sa Panginoon ng karunungan upang pag kinausap ko siya, maging handa siya at maging handa din ako. Yun po yung kailangan. Hindi gusto ng sino man tao na maging object siya o siya yung dahilan ng pinag-uusapan. No? Never be a gossiper. Ako naman naniniwala walang chismoso dito sa nagpayong Christian church. Sa ibang churches lang yon. Pero dito, mababait ang mga tao dito. Lahat po ay magsabi ng amen. Amen. Okay, another way, paano tayo magiging peacemaker is to encourage people na nagkakahati-hati. Okay? Alam po ninyo, meron ako na-attend na isang church na meron silang ministry of reconciliation. At meron silang seremonya o process na pinapadaan ang isang tao bago siya tanggapin pabalik sa iglesia. Pinagkakasundo nila. Napakaganda. Sabi ko, ito ang kulang sa iglesia. Minsan kasi masyado na tayong divided. Natutuwa tayo, napakarami ng Christians, napakarami ng churches, pero lahat po ng churches na yan magkakaaway. O kung hindi man, hindi naman magkakasama, hindi rin magkakasundo. Yan po nakakalungkot. Anong kinakatawa natin doon? But the body of Christ is one. Yan ang sabi. Mahahati ba natin yung isang katawan ni Kristo? So, maging dahilan ng encouragement ang iba. Ika-anim po at huli. Gawin natin at pagsumikapan natin na tayo po ay magpatuloy at hindi tumigil sa paglago at sa pagkakilala sa Panginoon. Ang sabi po ng banal na kasulatan dito po sa 2 Peter chapter 1 verses 5 hanggang 8. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness, and to goodness knowledge, and to knowledge self-control, and to self-control perseverance, and to perseverance godliness, and to godliness mutual affection, and to mutual affection love.
For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. Kung ang mga sangkap daw na ito ay nasa atin at tayo daw ay sumasagana, tayo daw ay magpapatuloy sa ating pagiging epektibo at pagiging mabunga sa pagkakilala natin kay Kristo. Okay. Learning is the lifestyle of a Christian. Dapat meron tayong natututunan. Walang stagnant. Walang tao na nanatili na lang na ganun. Paglipas na maraming taon, ganun pa rin. Wala pong ganun. Meron dapat nagiging paglago sa kaisipan, sa karanasan. Meron dapat nagiging paglalim dun sa kanyang paglilingkod, sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. At doon sa pagbabasa ng mga salita, sa pag-aaral, sa mga trainings, doon po natin nakukuha yun. No, read your Bible. Alam po ninyo, minsan dami-dami natin binabasa ng libro, hindi na tayo nagbabasa ng Bible. Mali po yun. Sasabihin ng iba, Bible din naman nakalagay no. Hindi po. Yun po ay interpretasyon ng author dun sa Word of God na binasa niya at revelation ng Diyos from His Word. Pero tayo po ay nagbabasa nung isinulat niya na pinahayag sa kanya ng Panginoon. It is not the Word of God. It is the interpretation and the inspiration of God dun sa tao na isinulat niya. The Bible, when you read it, it is its own interpreter. Hindi natin kailangan ng libro ni John MacArthur, libro ni Josh McDowell upang i-interpret ang Bible. Hindi po. The Bible is its own interpreter. Biblia ay sapat na. The Bible is livable. Pwede mong ikabuhay. You see, yan ang kailangan natin maranasan. Na yung katotohanan ng salita ng Diyos na papamuhay natin araw-araw. Okay. So, importante po yun. Ang pinakamabisang paraan po upang tayo ay lumago bilang isang Kristiyano. At matagpo natin ang mga inire-require ng Panginoon sa atin bilang Christians ay yung tayo po ay makipag-fellowship sa ibang mga Kristiyano. Una, read the Word of God. Ikalawa, prayer. Ikatlo, attend fellowship. Have fellowship with other people. Ngayon, kahit nga sa online, pwede kayo mag-fellowship. No? Ngayon, pwede na. Magtawagan tayo, libre. Pwede na. No? The best idea na meron tayo ay manggagaling dun sa mga tao na nakakausap natin. Creativity, yung ability to take ideas, matututunan natin mula sa mga tao na makakausap natin. Pagsumikapan daw natin na lumago, ang sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 16. But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. 6 na bagay po ito na kailangan nating italaga ang ating mga buhay, na tayo ay mabubuhay dito. We will be committed to live this life. Sisikapin natin upang mabuhay ng isang buhay na mayroong integridad. Ikalawa, upang patawarin yung mga tao na nakasakit sa atin. Ikatlo, upang tayo po ay magtiwala at magpahingalay sa Panginoon. Ikaapat, upang tayo po ay mag-encourage ng ibang mga Kristiyano at mga tao. Upang tayo po ay maging tagapagpayapa. At ika-anim, upang tayo po ay patuloy na lumago. Nais ko pong hamunin ng bawat isa. Huwag po tayong tumigil. Read God's Word. Pray. Know Him. When you know God's Word, you will know His voice. And when you know His voice, you will know His presence. Let us know the Lord. He is with you, and He is always with us. Salamat po. Tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Ayaw namin na manatiling ganito lang. Ang gusto po namin ay lumago. Ang gusto po namin ay maging mabunga, maging epektibong kasangkapan at isang mabuting patotoo na magiging kalakasan, encouragement ng ibang tao. Tulungan mo kami, Panginoon, na mabuhay sa 6 na bagay na ito na sinabi mo na dapat namin pagsumikapan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Dinadalangin ko po ang mga kapatid ngayon
Ano man ang kanilang pinagdadaanan, sa pangalan mo, Panginoong Yesus, sipuin mo po sila. Pagpalain mo po ang kanilang buhay at katagpuin mo ang kanilang sambahayan. Sa pangalan mo, Panginoong Yesus, maranasan nila ang pagkakasundo, maranasan nila ang kayong pagtustos, at maranasan nila ang iyong kalakasan. Lalo na sa panahon ngayon, ingatan mo po ang bawat isa. Pagpalain mo ang nagpayong Christian Church. Pagpalain mo, Panginoon, ang Pastor Timmy dito sa araw na ito, Panginoon, na ako po ay nakapagbahagi ng iyong mga salita. Ingatan mo po ang bawat isa. Binibigay namin sa inyo ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. In Jesus' name we pray. God bless you.